Isipin mo ito, paano kung ang pinakamalaking patunay na naging matagumpay ka sa buhay ay yung makalimutan ng pangalan mo? Wow! Ang bigat agad niya na parang baliktad sa nakasanayan natin. Di ba? Tunog baliktad talaga. Kasi sa mundong uhaw sa followers, tapos yung mga viral posts, parang spotlight yung sukatan natin ng tagumpay. Oo, tama. Yung kapag nasa iyo ang liwanag, ikaw ang sentro. Exactly. Kapag nasa iyo ang spotlight, ibig sabihin, umabot ka na sa rurok. Pero para sa masinsinang pagtalakay natin ngayon, para sa iyo na nakikinig isang tunay na learner na laging naghahanap ng lalim, babasagin natin ang ideyang yan. At ang pagbabasehan natin ngayon ay isang napakagandang dokumento, yung 017, The Mission That Outlives You. Oo, at ang misyon ng deep dive natin ngayon ay baguhin ng tuluyan ang pananaw mo tungkol sa legacy. I mean, alisin natin yung pangarap na bumuo ng isang higanteng monumentong may nakaukit na pangalan mo. Tapos, papalitan natin ito ng pangarap na lumikha ng isang tahimik na kilusan. Correct. Okay, himayin natin itong mabuti. Paano kung ang tunay na tagumpay, hindi pala siya parang spotlight, kundi parang isang maliit na binhi? Isang binhi. Oo, yung tipong isang bagay na kailangang ibaon sa lupa. Hindi siya nakikita sa una, pero may kakayahang bumuo ng isang buong kagubatan na lilikha ng lilim para sa mga taong hindi mo na makikilala. Napakalakas ng imaheng yan, sobra. Lalo na't yung modernong kultura natin, nakadesign talaga para sumamba sa kung ano yung mabilis, yung malaki, tsaka yung nakikita kaagad. Oo, yung instant gratification kumbaga. Exactly. Ang metrics natin ngayon instantly. Like, ilan ang benta ngayong quarter Hmm. o kaya ilan ang nag-like ng post ko sa unang 3 oras. Nakaka-pressure yung ganong, di ba? Sobra. Lahat nakasentro sa agarang resulta. Ngunit, yung tinatawag sa ating sanggunihan na lohika ng kaharian or logic of the kingdom, isang matinding sampal ito sa sistemang iyan. Paanong naging sampal? Kasi sinasabi nito na ang pinakamalalim at pinakamatibay na uri ng tagumpay, madalas nangyayari sa dilim. Nangangailangan ito ng mahabang pasyensya, sakripisyo at At yung kakayahang magtanim ng puno na iba yung pipitas ng bunga? totoo yan. Kung titingnan natin, gumagalaw ang misyon hindi sa pamamagitan ng paggawa ng pangalan para sa sarili, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagpasa ng buhay sa iba. At doon na pumapasok yung malaking problema natin, di ba? Kasi madaling sabihin na gusto nating magtanim ng binhi, pero ang hirap nitong gawin sa totoong buhay. Oo, kasi may ego tayong pumapasok eh. Tama. Bakit ba ang hirap nating bitawan yung mga proyektong tayo ang nagsimula? Based sa dokumento, biktima daw tayo ng tinatawag na terminal vision. Yung terminal vision? Oo, ang hirap niyan. Di ba? Yung gusto nating tayong magsimula, tayo ang magpalago, tapos tayo rin ang puputol ng ribbon sa grand opening. Gusto nating tapusin at akunin yung trabaho. Pero ang alternatibo raw dito ay yung transitional vision. Ibig sabihin, nakikita mo ang sarili mo bilang isang tulay lang sa mas mahabang kwento. Oh, ang ganda nung inilatag na blueprint ng kasaysayan dito eh. Kung paano gumagalaw ang Diyos, hindi siya nag-iisip sa loob ng isang lifespan lang. Hindi talaga. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Laging henerasyon ang sakop niya. Oo nga no. Kapag inisip mo, totoo yan. Tingnan mo yung mga pangunahing character sa Biblia na madalas nating ituring na mga great leaders. Si Abraham, nakatanggap ng pangako na magkakaroon siya ng lahing kasing dami ng bituin. Pero ilan lang yung anak na nakita niya bago siya mamatay, di ba? Correct. Si Moises naman, 40 taong pinamhuno ang mga Israelita sa disyerto. Pero dinala lang niya sila hanggang sa hangganan ng lupang pangako. Iba yung mismong pumasok doon. Exactly. Tapos si David, ginugol yung huling bahagi ng buhay niya sa pag-iipon ng ginto, kahoy at bato para sa isang templo na alam niyang hindi siya magtatayo. Wow!
Yun yung pinakaubod ng transitional vision. Nagtatayo ka ng fondasyon para sa isang bahay na hindi ikaw yung titira. Sobrang ganda ng analogy na yan. Git sa teksto eh. Oo, yung sa 2 Timoteo 2.2. Oo, yun. Parang isa siyang perfect mathematical formula para sa long-term impact. Binanggit ni Pablo na ang mga natutunan ni Timoteo sa kanya ay dapat ipasa sa mga tapat na tao na magtuturo naman sa iba. 4 na henerasyon agad yung nakalatag sa isang pangungusap pa lang. 'Di ba? Ang galing ng math dito kapag hinimay natin. Eksakto. Ang kaibahan ng addition o pagdadagdag at multiplication o pagpaparami, ito yung naghihiwalay sa mga sikat na leader ngayon kumpara sa mga leader na gumagawa ng kasaysayan. Paano mo i-define yung addition sa ganitong context? Sa addition, ikaw mismo ang gumagawa ng lahat ng trabaho para dumami ang followers mo. Limitado ito sa oras mo at syempre sa lakas ng katawan mo. Okay. Yung multiplication. Sa multiplication naman, imbes na maghanap ka ng libu-libong followers, humahanap ka ng ilang tao at ibinubuhos mo yung buhay mo sa kanila para maging leader rin sila. So, kung bibilangin nga natin yan, isipin mo paano kung nakakatulong ka ng 10 tao araw-araw, aabot ng 3,650 na tao sa isang taon. Malaking impact na yon na. Yan ang addition. Oo, pero paano kung humubog ka lang ng 3 tao sa loob ng isang taon? Mukhang lugi, di ba? Oo, sa una parang napag-iiwanan ka. Pero tinuruan mo silang humubog din ng 3 tao kada taon. Yan ang multiplication. Sa unang ilang taon, parang mabagal. Pero sa paglipas ng 2 dekada, aabot sa milyon yung epekto mo. Exponential growth talaga siya. Natural lang na instinct nating tao na maramdaman yung reward, di ba? Oo, syempre. Gusto natin ng validation. Exactly. Nagbuhos ako ng dugo, pawis at luha sa misyong ito, paano ko bibitawan yung kontrol nang hindi ko mararamdamang nawawala ng halaga yung ginawa ko? Nakaka-hurt ng ego talaga yan. 'Di ba? Parang nagluto ako ng napakasarap na pagkain tapos nung kakainin na, bigla akong pinalabas ng kusina. Ang sakit nun sa ego. Hindi ba? At nakakapanghina ng loob yun. Natural lang na manghina ka kasi kalaban nito yung mismong ego natin eh. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating tingnan yung pinaka-core ng tinatawag na teolohiya ng krus. Yung ipinaliwanag ni Jesus sa Juan 12:24? Oo, yung sinabi niya na maliban na ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng marami. So, yung tagumpay dito, nakatali talaga sa uri ng sakripisyo. Tama. Ang sukatan ng tagumpay sa pananaw na ito ay tinatawag na cruciform o hugis krus. Bago ang luwalhati at bago ang pag-usbong, kailangan may mamatay. At madalas ang namamatay na yun na yung sariling ego natin. Oo, yung ego natin, yung pangangailangan nating makilala at yung control natin. Ang pagpatakawala ng control, hindi ibig sabihin nawawalan ka ng halaga. Ipinapakita nito kung gaano ka katatag. Ang problema kasi sa marami sa atin, ikinakabit natin yung ating pagkatao o identity sa kung ano yung ginagawa natin eh. Totoo yan, naka-attach masyado sa titulo. Di ba? Kung ako ang manager, kung ako ang founder, kung ako ang sumulat ng kanta, doon ko kinukuha yung halaga ko. Kaya kapag inalis sa akin ang papel na yan, pakiramdam ko wala na akong kwenta. Ngunit, sa dokumentong ito, ipinapaalala na ang halaga natin ay nakaugat sa pag-aari natin kay Kristo, hindi sa paghawak natin ng kapangyarihan. Kapag hiwalay na yung ego mo sa trabaho mo, mas madali mong maipapasa yung baton. Dito na magiging sobrang kapanapanapik ang usapan dahil oras na para sirain natin ang isang napakalaking ilusyon na paboritong yakapin ng mga magagaling na tao. Naku, alam ko na to. Yung pagiging indispensable, di ba? Oo. Yung sarap sa pakiramdam ng pagiging indispensable. Yung pakiramdam na ikaw lang ang nakakagawa ng isang bagay. Nakaka-addict yung ganyang feeling eh. Sobra. Isipin mo na lang yung isang manager sa isang kumpanya na nagbakasyon lang ng 1 linggo.
Tapos pagbalik niya, nagkakagulo yung opisina, gumuho yung sistema. Tapos mapa-flatter pa siya nun. Di ba? Sasabihin niya sa sarili niya, nakita niyo na, hindi niyo kaya kapag wala ako. Kailangan talaga ako ng kumpanyang ito. Akala niya matagumpay siya dahil palaging hinahanap yung presensya niya. Pero ang totoo, palpak ang leadership niya. Exactly. Dahil gumawa siya ng isang estruktura na nakasandal lamang sa sarili niyang lakas. 100% tama at tinukoy yan sa ating sanggunian bilang isang napakalaking espiritual na panganib ang ilusyon ng kontrol. Tahimik na tukso talaga yan sa pamumuno. Oo, bumubuo tayo ng mga sistema, mapanegosyo man yan, ministeryo o pamilya, na nakasentro sa atin dahil nagbibigay ito ng security. Gusto nating isipin na kailangan tayo ng mga tao. Misyon na namamatay kasama ng founder nito ay isang misyong hindi ganap na nag-mature. Gusto mo ng case study sa perfectong liderato? Sige, ano yon? Tingnan natin si Jesus bilang isang strategist. Wala siyang itinayong permanenteng headquarters, wala siyang official na titulo sa gobyerno, hindi rin siya sumulat ng libro. Oo nga no, wala siyang naiwang physical na institution. Agad. Wala. Ano ang ginawa niya sa loob ng 3 taon? Namuhunan siya ng napakalalim sa 12 ordinaryong tao. Mga mangingisda, mga tagasingil ng buwis. Na kung iisipin parang ang risky ng investment na yun. Sobrang risky. At ang pinaka-shocking na bahagi, nasa Juan 16.7, nang sabihin niya sa kanila, mas makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Wait, grabe yun. Imagine mo yun? Either sa kasaysayan, nagsabing mas maganda kung aalis na siya. Bakit? Dahil ang kanyang pag-alis ay hindi pagkakaantala ng misyon, kundi mekanismo para lumawak ito. Kasi nang umalis siya, Bumaba ang banal na espiritu sa lahat at ang iisang presensya ay naging libu-libong katao na kumikilos. mas makabuti na ako'y umalis. Napakalakas nun. Kasi kapag nanatili siya, mananatili silang nakadepende sa kanya bilang nag-iisang sentro ng operasyon. Kaya pala ang legacy, hindi yung naiwan mong pera o gusali pagkatapos ng karera mo, kundi yung mga taong hinubog mo na kayang ituloy ang laban. Ang tanong ngayon, kung ang layunin natin ay hindi maging indispensable, paano mo iyahanda ang mga tao? At syempre, paano mo iyahanda ang sarili mo para sa oras na kailangan mo nang ipasa ang baton? Dito ipinapakita ng dokumento ang isang magandang tensyon sa pagitan ng paghanda at deployment. Napansin ko rin na yung mga pinakamalaking paggalaw sa kasaysayan, madalas nangyayari sa mga sulok-sulok sa mga lugar na hindi naiilawan ng kamera. Oo, yung mga tinatawag na lihim na aksyon. Parang nung itinago ni Jochebed si Moises mula sa mga sundalo ng Ehipto sa isang tahimik na bahay. O kaya nung nanalangin si Hana ng pribado at walang nakakakita para kay Samuel. Tapos tinuruan din ni na Priscilla at Aquila si Apollos sa labas ng entablado. Walang social media announcement, walang PR campaign. Ginawa nila yung paghahanda sa dilim. At hindi na sayang yon. Wala talagang nasasayang sa paghahanda sa dilim. Ang mga sandaling iyon na walang nakakapansin ang bumubuo ng tibay ng pundasyon. At diyan din nagkakaproblema ang maraming sistema ngayon, di ba? Oo, kasi gusto nilang i-deploy kaagad ang tao dahil lang magaling magsalita o dahil mataas ang energy. Nakakasilaw kasi minsan yung ganun. Sinasabi sa teksto na ang deployment readiness o kahandaang sumabak ay hindi nasusubok sa loob ng isang silid-aralan kung saan puro tsohya lang. So, paano siya nasusubukan? Nasusubok ito kapag inilagay mo na ang tao sa sitwasyon kung saan may tunay na sigalot, tunay na sakripisyo at kailangan niyang magpasan ng totoong responsibilidad. Pero paano natin malalaman yan? Pushback ko ulit ito para sa atin na nag-aayos ng mga organisasyon. Madaling sabihin na ipasa na ang responsibilidad, napakawalan na natin sila. Oo, madali lang sa tsorya. Di ba? Pero paano ko malalaman na handa na talaga ang isang tao? Paano kung nadadala lang siya ng hype o emosyon sa isang seminar, tapos pag binigay ko yung trabaho, bigang bibigay? Nagdadala ito ng isang mahalagang tanong at dyan madalas nagkakamali ang mga nangunguna.
Kailangan mong matutunan ang pagkakaiba ng simpleng sigla o enthusiasm sa subok na character. Ang dali kasing mapagkamalan ng enthusiasm bilang tunay na kahandaan eh. Oo, maraming tao ang may matinding enthusiasm sa simula. Ang gagaling magsalita, ang taas ng ambisyon, pero ang enthusiasm madaling sumingaw kapag nakaramdam na ng pagod at stress. E paano naman yung subok na karakter? Ang subok na character ay nalinang doon sa mga panahon walang nakakita sa abilidad ng isang tao na gumawa ng tama at tapusin ang gawain kahit mahirap, kahit walang pumapalakpak. Wow, kahit walang pumapalakpak. At tandaan natin, ang pagpapakawala o release, hindi yun pag-abandona. Ito ay pagtitiwala o entrustment. Hindi mo hinihintay na maging perplekto ang papasahan mo. Kasi kung hihintayin mong maging perfect siya, hindi mo siya mapapakawalan kailanman, di ba? Exactly. Ang hinahanap mo ay yung tinatawag na clarified calling o kalinawan sa misyon at ang integridad na kaya niyang hawakan ang mabigat na panananggutan kahit mag-isa siya. Masusubok yan hindi kung kailan madali ang lahat, kundi kapag nag-fail ang unang plano at kailangan nilang tumayo at magdesisyon nang wala ka. Totoo yan. May isang sikat na analogy dyan na sumagi sa isip ko, na parang nagpapalipad ka ng saranggola, hawak mo muna yung tali, tinuturuan mo kung paano sumalungat sa hangin. Oo, tapos unti-unti mong pinapakawalan. Darating talaga yung punto na kailangan mong bitawan ng tali. Hindi para pabayaan ito, kundi dahil nagtitiwala ka na kaya na nitong sumabay sa sarili niya tong hangin. Ang ganda ng analogy na yan, ah. Pero harapin natin ang katotohanan. Kapag binitawan mo na ang tali, hindi ibig sabihin ay smooth sailing na ang lahat. Nako, hindi. Diyan na magsisimula ang gulo minsan. Kapag ang isang grupo o misyon ay lumipat mula sa kontrol ng iisang tao, patungo sa pagpaparami, asahan na natin na may friction. May sakit na kaakibat ang paglago eh. Based sa dokumento, may mga hamong sigurado nating haharapin. Nandyan ang resistance, yung panlabas, at panloob na pagtutol dahil binabago mo ang status quo. Oo. Tapos, may isolation din, yung pag-iisa. Kasi bigla mong mararamdaman na konti lang pala ang nakakaintindi sa ginagawa mo. Asaran mo rin daw ang matinding fatigue o pagkapagod at ang uncertainty, yung nakakakabang pakiramdam kung uubra ba talaga ang ipinasa mong trabaho. Lahat yan, mararamdaman mo pag nag-let go ka. So ano bang solusyon dito? Iminumungkahi sa teksto ang pagtatatag ng tinatawag na Reproducible Discipleship System. Isang sistema ng pagtuturo at pagpapasa na sobrang simple at madaling kopyahin ng sinuman. At pangalawa, yung mamuhunan tayo sa mga lokal na leader o indigenous leadership para hindi sila laging umaasa sa atin, yung maiwasan yung paternalismo. Parang pagpapatakbo lang yan ng fast food franchise, di ba? Oo nga, parang franchise. Kung masyadong komplikado yung sekretong recipe mo sa burger, tapos ikaw lang ang nakakaalam kung paano timplahin, walang ibang branch na magbubukas. Kailangan simple lang para kahit sinong lokal na manager ang humawak, kayang gawin. Pero heto ang tanong ko. Kung pasimple-simplehin natin ang proseso para madali nilang kopyahin at pamunuan, hindi ba tayo nanganganib? Nanganganib saan? Hindi ba nakakatakot na baka ibahin nila yung orihinal na mensahe o lumabnaw yung core ng misyon natin habang pinapasa ito ng malayo sa atin? Ang nakakamangha rito ay na-solve na ng kasaysayan ang takot na yan. Paano? Ang biblical na pagpaparami na inilalarawan sa dokumento, hindi tungkol sa pagkopya ng forma o paggawa ng eksaktong replika. Ito ay tungkol sa pagpaparami ng buhay, reproducing life, not replicating form. Reproducing life, not form? Oo, kapag binigyan mo ng buhay ang isang binhi, tutubo ito sa kung anong lupa siya na itanim. Tingnan natin ang unang iglesia bilang halimbawa. Yung sa Bible talaga. Oo, yung community ng mga mananampalataya sa Antioch, iba ang hitsura, iba ang kultura, at iba ang wika kumpara sa community sa Corinto o sa Jerusalem. Wala silang iisang uniform na suot o eksaktong format ng kanta. Wala. Iba-iba ang pagpapahayag nila, pero
nakaugat silang lahat sa iisang katotohanan at ebanghelyo. Hindi natin hinihingi na maging carbon copy natin ang mga susunod na leader. So ang pagpapasimple pala ng mensahe, hindi siya pagpapalabnaw nito. Hindi. Ang ginagawa mo, tinatanggal mo lang yung mga hindi kinakailangang palamuti na sarili mong kultura o sarili mong estilo lang para yung mismong DNA ng misyon ang maiwan. Yung pinaka-core talaga. Ang pinaka-strategy rito ay ang alignment o pag-angkla sa misyon ng Diyos. Imbes na pilitin nating kontrolin ang lahat gamit ang sariling lakas natin. Yung tinatawag na striving. Ang bigat ng difference ng alignment versus striving, ha? Kapag naka-align ang mga lokal na leader sa katotohanan, hayaan mo silang ipahayag ang misyong iyon sa paraang pinaka-epektibo sa kanilang sariling lugar. At yan mismo ang pamatay sa paternalismo. Tama. Yung mapagpakumbabang pagtitiwala na ang banal na espiritu na gumagawa sa'yo ay siya ring banal na espiritu na gagabay sa kanila kahit wala ka na sa eksena. Talagang mapapaisip ka sa konsepto ng alignment versus striving. Imbas na pilitin mong ikaw ang laging nagpapagana sa makina, tinutulungan mo silang makakonekta sa iisang source of power, tapos pinapaubaya mo na. Binibigyan mo sila ng kalayaan na pamunuan ang misyon sa sarili nilang paraan basta't nakatapak sa tamang pundasyon. Bilang pagbubuod para sa iyo na nakikinig sa deep dive na ito, ikaw na isang learner na awaw sa hindi lang basta informasyon kundi sa karunungan, alam nating hindi sapat na kinokonsumo lang natin itong mga ideyang ito. Hindi pwedeng para lang masabi nating tumalino tayo o para may magandang masabi sa susunod na meeting. Ang hinihingi ng 017, the mission that outlives you, ay isang malalim na pagbabago ng puso. Ang tunay na tanong ng buhay ay hindi ano ang naumpisahan mo o gaano kalaki ang organisasyon na naipatayo mo. Ang totoong tanong ay sino ang nahubog mo? Ang legacy mo ay hindi makikita sa mga plake sa pader. Nakatago ito sa mga taong tinulungan mong lumago nung walang nakatingin. At mabilis at mas malawak na aabante ang isang misyon kung tayo ay mag-aapoy ng iba pang mga sentro ng liwanag, igniting centers everywhere. Kesa kung pipilitin nating tayo lang ang taning nakakapasong spotlight sa gitna ng dilim, di ba? Ipasa mo ang apoy. Walang mas lilinaw pa dyan, dahil yan ang tunay na diwa ng isang misyong mas matagal pa sa buhay mo. Hindi ito nabubuhay dahil hawak mo ito ng mahigpit. Nabubuhay ito dahil ibinigay mo ito ng buong laya. Ang ganda niyan. Balang araw, ang mga titulong pinagpaguran natin ay makakalimutan. Ang mga estrukturang itinayo natin, posibleng gumuho o palitan ng iba. Ang mundo ay patuloy na magbabago ng napakabilis. Pero mayroong mananatili. Oo, ang kaharian ng Diyos at ang mga epektong idinulot natin sa pamamagitan ng ibang tao. Nananatili ito hindi dahil sa kung gaano tayo kagaling, kundi dahil sa mga simpleng buhay na patuloy na nagpaparami ng pag-ibig, katotohanan at paglilingkod. Mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag naintindihan natin ito, ang bigat ng pagpapatakbo ng mundo ay nawawala sa ating mga balikat. At nagiging bahagi tayo ng isang mas dakilang daloy. Kaya bago nating isara ang usapang ito, nais kong iwan sa iyo ang isang malalim at mapanghamong kaisipan para pagnilayan mo ng mag-isa. Pakinggan niyo itong mabuti. Baka nagkakape ka na yon, baka nagmamaneho ka papunta sa trabaho o naglalakad sa labas. Paano kung ang pinakamahalaga, pinakadakila at pinakamalaking ambag na magagawa mo sa buong buhay mo ay isang bagay na balang araw ay maikikredit sa ibang tao? Ang hirap lunukin yan, pero totoo. Nakahanda ka bang kalimutan ng kasaysayan o hindi malagay sa mga libro? Kung ang ibig sabihin naman nito ay ang tuloy-tuloy at walang hanggang pagpapatuloy ng misyong sinimulan mo. Mula sa nakakapagod na ilusyon ng paghanap ng spotlight na panandalian lamang, piliin mong maging isang maliit at tahimik na binhi. Tandaan, ang spotlight ay namamatay kapag pinatay na ang kuryente. Pero ang bini, kapag ibinaon sa lupa at namatay sa kanyang sarili, ay may hawak na pangako ng isang buong kagubatan, hindi kailanman mabubura ng panahon.
Maraming salamat sa pagsama sa aming masinsinang pagtatalakay sa mga pahinang ito. Naway, makahanap ka ng lakas na magtanim ng bini para sa kinabukasang hindi mo na makikita pero alam mong pinakamahalaga. Hanggang sa muli.